Ang ebanghelyo ngayong Biyernes, ika-13 ng Hunyo, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kesa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kesa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag nakikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakapaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Dr. John Anthony Dueñas, isang Sower's Pilgrim. Travel Light. Ang ebanghelyo natin ngayon ay medyo matindi, medyo nakakatakot, parang straight from horror movies or slasher films. Biro mo ang sabi, pag ang mata o ang kamay mo ay nagdadala sa iyo sa kasalanan, dukutin at putulin mo ito. Ang brutal naman ni Lord. Siguro kung susundin natin ito, marami nang walang mata o putol ang mga kamay. Malamang pati tayo. Huwag tayong masyadong maging literal. Sa aking palagay, ang pinapaalala sa atin ng gospel ay iwasan natin maging masyadong attached sa mga titles, mga achievements, at mga worldly possessions natin. Matuto tayong mag-detach. Kung ang mga ito'y nagpapalayo sa atin kay Lord at nawawalan tayo ng panahon sa Kanya, siguro nakagapos na tayo sa mga attachments natin. Alalahanin natin na ang lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. We are just stewards or tagapamahala. At anytime, pwedeng bawiin sa atin ang mga ito. Meron kaming kakilalang magkapatid na sa kanilang pagtanda at nung sila'y nagkakasakit na, ay nagpasya na i-dispose lahat ng kanilang ari-arian at ayusin lahat ng kanilang affairs. Lahat ng kanilang pera, gamit sa bahay, mga alahas, at mismong bahay at lupa nila ay ipinamahagi. Sabi nila, mas masarap mag-travel light. Walang excess baggages. Tutal wala na silang kailangan sa pupuntahan nila. Marami silang napasaya, maraming nakinabang, maraming bumuti ang buhay dahil sa kanilang pagmamahal at generosity. Pinapatotohanan namin ito, kami ang pinagpalang pinamanahan ng kanilang bahay at lupa. Manalangin tayo. Panginoon, naway lagi naming tandaan na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.